It's official! Sparkle artist na si Isko Moreno matapos pumirma ng isang exclusive contract. Extra grateful din si Yorme at kanyang mga co-host sa Itbulaga dahil sa tumataas nilang ratings. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang 2 kalahating dekada, nagbabalik si Isko Moreno sa kanyang first love, ang showbiz. Sisimula ni Yorme ang kanyang muling pag-aartista sa pagpirma ng isang long-term exclusive contract sa Sparkle. Utang daw niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa Kapuso Network at sa kanyang showbiz mentor, ang namayapang showbiz icon na si Herman Moreno. Salamat, Amelita. Naging hagdanan ko sa pag-akyat sa buhay, ang showbiz, through GMA 7. Kung nakikita lang niya, napapanood niya ngayon, malamang masaya-masaya yun. Nasa contract signing si GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez at VP for Sparkle Joy Marcelo. Nagpahatid naman ng espesyal na mensahe si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. Alam ng lahat na si Isko ay naging successful sa kanyang showbiz at public service careers. Yorme Isko is still young and we don't know where his destiny will bring him. Kaya Isko, whatever the future may bring, we wish you all the best and Godspeed. Si Yorme ay isa sa mga tao talagang may lumilingon sa pinanggalingan at may utang na loob. So, alam mo, ito isang bagay na gusto ko sa comment dito, na gusto kong i-highlight. Alam nyo, ito nga yung tanong ng iba, ganap na ba talagang iiwan ni Yorme ang politika at mag-showbiz na siya? Ako isa lang paliwanag ko dito. Sa tingin ko sincere siya doon sinabi niyang I'm retiring. Sa totoo lang I can see the sincerity of Isko Moreno nung sinabi niya I'm retiring from politics. Okay? And you cannot you cannot remove the entertainer side ni Yorme. Alam niyo, ito sigurado ako alam niyo yan, yung mga kababayan natin na entertainer o whatsoever. Marami akong kaibigan ganyan. Pag ikaw ay isang entertainer, dancer, singer o performer, kahit tumanda ka, hindi mawawala yan. Nasa puso mo na yan. So, whatever na mapuntahan mong lugar, lalabas at lalabas sa'yo yung pagiging artist mo. Kasi nga pinanganak ka na yung kaliwa, ewan ko kaliwa o kanan bang utak yun. Mas gumagana. May ganun kasi yung artistic side mo mas gumagana. May mga ganong pinanganak kasi calling mo yan diba? I think si Yorme, isa yan sa maganda kay Yorme. Hindi niya kinakalimutan, hindi niya iniisip na, uy, Yorme ko Mayor Isko Moreno ko. Kita niyo ba yung ginawa ko sa Maynila? Sikat ako Hindi niya. Sa katunayan, alam niyo ba, top 5 ho si Yorme pagdating sa Senate? Hindi niya pinagyayabang yan. Kaya nga sabi nito ni Attorney Gozon Valdez, sinasabi niya, ito ang maganda kay Yorme. Hindi marunong makalimot sa pinanggalingan at yung dati niyang trabaho. Kasi, remember, marami sa atin. Kasama na ako doon. Amayado naman ako. Na nilait ang pagiging bold star ni Yorme noon, di ba? Aminado naman ako doon. Pero, alam mo yun, hindi niya inantala yun na, hindi, tumakbo na akong presidente. Hindi na sa akin yan. Mga mabababang nilalang na yan. Mga artista na yan, mabababa na yan. Hindi. Balik siya. I need work. I need to work. Balik ako. Ito love ko. Balik ako. Walang, ako si Yorme. Ako kaya nga yung sinasabi ng iba na mayabang si Yorme, you do not know what you're talking about, like me. Hindi kasi dati ganun ako ganun ang pananaw ko sa kanya. Until na-meet ko siya, di ba? Talagang, nung nakita ko siya, napaka-humble pala itong maman to. Di ba? Napaka-humble itong maman to. And, sa akin, congratulations. But, naku po, may but tayo dyan. Bakit may but? Always remember, sa buhay, ang pagiging leader is a destiny. Okay? Sa akin, ito lang. Malay natin.
Hindi ko ito sinasabing plano to. Ang tagal ko na hindi pa nakakausap si Yorme. Malay natin yung pagiging artista niya sa Sparkle bilang GMA artist, mas lalo siyang makilala doon sa mga lugar na hindi siya kilala. Remember, wag niyo kong kakalimutan, si Yorme malakas sa social media. 'Di ba? Dati, nung mayor siya. Pero may limit pa rin po ang social media. Aminin na ho natin, may limit pa rin yan. Meron pang mga lugar, marami pa ang lugar sa Pilipinas na hindi naaabot ng social media. Ang hirap ng internet. Yung pinuntahan pa ng lamin kanina. Ang hirap talaga ng internet. Bibili na nga ako ng ano eh. Plano ko na talagang bumili ng yung Starlink Express. Starlink, iba pala yun. Kaya maganda na merong siya dito. Ako, yun ang nakikita ko ha. Hindi ko sinasabing yun ang nakikita ni Yorme. Ako, yun ang nakikita ko. This is a blessing for Yorme just in case he comes back in politics. Kaya Yorme, sana naman in the future, huwag mong kalimutan pa rin ang politika. Dahil we need leaders like you. You're not a perfect mayor, you're not a perfect leader, but yung katangian mo iba. Yung katangian mo malaki mako-contribute sa Pilipinas. Kaya ako, payag ako diyan. Masaya ako diyan. Masaya ako na nag-GMA siya. Kasi ito papakita ko sa inyo. Dahil kay Yorme, umaangat ang Itbulaga sa Kapuso. Hindi ho, totoo. Dahil ho sa G sa Gedli, lumakas ang Itbulaga, Kapuso. Ayoko man ang title nilang Itbulaga. Sana palitan na nila. Hindi natin madidinay ang fact na talagang malakas si Yorme. Kaya umaangat ang Itbulaga. Papakita natin yan mamaya. Ganun yung pagkatao niya. And we're very happy na nag-sign ulit siya sa GMA now as a Sparkle talent. Nagpapasalamat din si Yorme at ang kanyang Itbulaga co-hosts dahil sa patuloy na pagtaas ng kanilang ratings. Tuloy-tuloy po lang yung ating tulong at saya araw-araw. Hindi nyo kami iniwanan. Ngayon ginawa nyo pa kaming #1 sa puso ninyo. So, basta ang sukli namin araw-araw. Gusto namin masaya lang yung inyong afternoon habang kayo nanananghalian, kasama namin kayo sa Itbulaga. Alam mo, sigurado ko, kontra na naman yung isang bangkay dyan. Kasi tanga yung bangkay na yun, hindi ko na sasabihin kung sino yung bangkay na yun. Tatanga-tanga yun eh. Sabi niya kasi, hindi naman totoo yan. Na yung ratings ng Itbulaga Kapuso ay tumataas. Tingnan mo nga sa social media. Kulelat sila, ang daming nanonood pag TVJ na. Pero pag Itbulaga, konti. Kung makita ko talaga yung kukonyatan ko yun, gaganunin ko yun. Ano bang laman yung utak mo? Kakatukin ko talaga yun. Pag nakita ko, kakatukin ko utak mo. Titingnan ko talaga kung may utak yun eh. Ratings nga sa TV. Tapos social media mo iko-compare. Ano ba? Pag sinabing ratings yan, alam nyo ba may sistema yan? Alam nyo ba na dinadaan yan dun sa mga box? Kaya nga, systematic yung magtataka kayo bakit may ganyan, parang iba naman ang dating sa social media. Hindi, uulitin ko, wag ho tayong papabulag sa social media. Iba ho ang social media, malakas ang social media. It can persuade opinions. Tama yon. Naniniwala ako doon. But it doesn't mean yun ang talagang tunay na mangyayari. Example, Gadon. Nanalo ba? Hindi ako nagbibiro Marami dyan. Hindi ko kayang mag-translate kagad din si Roque. Lakas-lakas sa social media. So ano punto ko? Ito lang ang punto ko dito. Anong overhype ka lang kay Yorme? Hindi ho. Ito ho ay back up with systematic evidence. Hindi ho ito kwentong pangbangkay lang.
Ayan. Ito ho ay sa Nielsen. Hindi naman noon Nielsen ipipitsuging gumagawa. Tandaan nyo, itong mga gumagawa ng ratings ito, merong systematic way of doing it kasi alam nyo kung bakit. Diyan nakadepende ang mga sponsor. Hindi ho sa live ng social media. Ano ba? Kung yun lang pala, sa tingin nyo yung mga malalaking kumpanya, titingnan, ano ba ratings mo sa social media? Hindi ho. Wag mo tayong aanga-anga. Okay? Ito po ang, alam nyo yan, no? Saan ba sila lumamang dyan? Metro Manila, panalo yung TV5, 8 Bulaga, 5.01. Metro Manila, 3.25 lang, 8 Bulaga, GMA. Dun sa NUTAM, okay? Pag i-google nyo yung NUTAM, alam nyo ibig sabihin yung NUTAM. Ang ibig sabihin yan, systematic of getting yung mga metro. Halimbawa, Metro Cebu, yung Davao, Main City, yung mga meron silang inilalagay na mga gadgets na nakikita nila kung ano yung malalakas sa mga syudad. Syudad, okay? So, ang lumabas, sila na ang lamang, 4.12. Ulitin ko, hindi po ako nagsabi niyan. Kasi mahina ang signal sa TV5 sa mga probinsya. Correct. Tama ka dyan. Kaya nga, ito ang problema ko noon pa. Di ba sinasabi ko na sa inyo yan sa TV5? Ang TV5, kinuha lahat ng magagaling na artista. Panahon nila Sharon, kinuha lahat sa ABS. Nilagay sa TV5. Hindi nila inasikaso yung signal. Napaka-importante ng signal. Ang nangyayari, sumasablay pa rin ng TV5. Kaya nga, there was a time na hit yung paglipat sa TV5. Tapos eventually, wala rin nangyari. Bakit? Kahit anong ganda ng programa, kung hindi naman napapanood ng tao, baliwala. So, what am I saying? Am I saying, is it because of the signal, kaya lamang ang Itbulaga? Hindi din. Halo-halo yan. Okay? Halo-halo pa rin yan. Kasi remember, Metro, yung i-google nyo na lang. Yung NUTAM na yan po yung sa mga main city. Ibig sabihin, meron nung silang mga box dyan. Ibig sabihin yung mga Digibox. Ibig sabihin, lumalabas ang TV5 at lumalabas ang GMA dyan. Okay? Understandable dun sa Visayas at Mindanao. Kita nyo yung Visayas, Mindanao. 5.34, 3.94. Understandable. Bakit? Doon, medyo mahina ang signal ng Itbulaga. Ng TVJ, Channel 5. Pero pagdating mo dun sa totality, kaya nga Metro Manila, kita nyo, ang lakas ng TVJ. Bakit to? Kasi dito, kumpleto sila ng signal. Masasabi natin, marami talaga sila dito. At hype na hype dito. Kita nyo naman yung billboard nila, sobrang tindi. Pero ang usapan kasi dyan yung yung nationwide, yung NUTAM, kung saan marami. Kaya po, ano ang sinasabi ko? Simple lang. Wala akong sinasabing pangit ang TVJ. Huwag naman kayong panatiko. Wala rin ako sinasabing Itbulaga maganda. Huwag kayong panatiko. Hindi yan ang sinasabi ko. O panalo na ang Itbulaga ng Kapuso. Hindi rin yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang dito, na bigyan ni Yorme Isko Moreno ng pag-angat ang Itbulaga Kapuso. Ibig sabihin, malaki talaga ang tulong na nagagawa ni Isko Moreno sa Itbulaga. Yun lang ang punto ko dito. Ibig bang sabihin, manunood na ako ng Itbulaga TV5 ay ng GMA? Hindi, tulog ako eh. Ibig bang sabihin yan, Kapuso na ako? Hindi, wala akong TV. Sorry ha, totoo. Wala akong local TV, hindi naman ako nanonood eh. Anong ibig ko lang sabihin? Ibig ko lang sabihin, malakas lang si Yorme talaga sa tao. Yun.